Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang takot sa dilim na hindi nyo pa nararanasan? Sa kwentong ito, susundan natin si Ramona, isang estudyante ng psikolohiya na may kinikimkim na takot mula pa sa kanyang kabataan. Habang siya ay nag-aaral sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, ang mga anino at kaluskos sa paligid ay tila ba nagiging totoo. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa kwarto ng lihim sa lumang bahay nila sa Bacoor, Cavite? Alamin natin ang buong kwento at sabay-sabay tayong kilabutan sa dilim ng nakaraan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako nga pala si Ramona, nakatira ako ngayon dito sa Quezon City sa isang maliit na apartment. Lumipat ako dito mula sa Bacoor, Cavite kung saan lumaki ako. Dito ako nag-aaral ng psikolohiya sa isang universidad. Ang kwento ko ay nagsimula noong bata pa ako, pero hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang takot na yon. Nasa loob ako ng aking maliit na apartment, nakaupo sa harap ng aking desk habang sinusulat ang sanaysay para sa klase ng psikolohiya. Ang ilaw mula sa aking laptop ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. Habang nagtatype ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Bigla akong napatingin sa pasilyo, may narinig akong mahina at malalim na paghinga mula roon. Sino yan? Tanong ko sa sarili, boses ko'y nanginginig. Walang sumagot at ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa ay nanatili. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa pinto ng aking kwarto. Sinilip ko ang pasilyo ngunit wala akong nakita. Bumalik ako sa desk ko, subalit hindi ko maalis sa isip ko ang narinig ko. Pinilit kong baliwalain ang takot at bumalik sa pagsusulat. Ngunit ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng matinding kaba. Alam kong kailangan kong tapusin ang sanaysay, ngunit ang dilim ay tila ba nagiging totoo. Habang nagmumuni-muni ako, bumalik sa aking alaala ang isang pangyayari noong ako'y 8 taong gulang pa lamang. Nasa lumang bahay kami sa Bacoor, Cavite, isang dating istasyon ng tren at pansamantalang kulungan. Ang basement ng bahay ay may misteryosong pintuan na hindi mabuksan at may nakasulat na kwarto ng lihim. Kahit bata pa ako noon, ramdam ko na ang kakaibang enerhiya mula sa pintuan na iyon. Minsan narinig ko ang mga kaluskos mula sa likod ng pintuan. Tinanong ko si Mama tungkol dito pero sinabi niyang baka daga lang iyon. Pero hindi ako kumbinsido. Ramona, huwag kang lalapit diyan, sabi ng kuya kong si Jericho habang kinukwento ang mga halimaw na nagkukubli sa likod ng pintuan. Ang kanyang mga kwento ay nagpatindi ng aking takot. Mula noon, ang bawat tunog sa bahay na iyon ay nagdudulot ng kaba sa akin. Lalo na kapag ako'y nag-iisa. Nung ako'y 14 na taong gulang, nagdesisyon ang pamilya namin na lumipat palabas ng Bacoor. Habang tinutulungan ko si Papa na si Lauro sa paglipat ng mga kahon, bumalik ang aking takot sa kwarto ng lihim. Narinig ko ang isang ingay mula sa likod ng pintuan. Ang aking puso ay bumilis at ang aking mga kamay ay nanginginig. Habang dahan-dahan akong lumapit upang alamin kung ano iyon. Huminto ako sa harap ng pintuan, kinakabahan at nag-aalangan kung dapat ko bang buksan ito. Pero bago ko pa man magdesisyon, narinig ko si Papa na tinatawag ako mula sa itaas. Papa, may naririnig ka bang ingay? Tanong ko, boses ko'y puno ng takot. Wala anak. Pakaguni-guni mo lang, sagot ni Papa, ngunit narinig ko pa rin ang ingay. Nang buksan ni Papa ang pintuan, natuklasan naming ang ingay ay nagmula lamang sa isang malakas na water softener na aksidenteng ikinalabit niya. Kahit na wala namang masamang nangyari, ang takot ko sa dilim at sa kwarto ng lihim ay nananatili pa rin. Lumipat kami, ngunit ang takot ay sumama sa akin. Sa ganap na 2:00 ng madaling araw, gising pa rin ako at hindi mapakali
Sinubukan kong pawiin ang aking takot sa pamamagitan ng pag-alala sa nakaraang pangyayari na walang masamang naidulot. Ngunit kahit anong pilit ko, hindi ko magawang buksan ang pinto ng aking silid. Kailangan kong gumamit ng banyo, ngunit ang dilim sa labas ng aking silid ay nagdudulot ng pangamba. Hindi ko kaya, bulong ko sa sarili habang nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang isang basong plastik mula sa aking mesa. Napilitan akong umihi sa basong plastik, nagpapakita ng matinding takot ko sa dilim at sa kung anong maaaring nagkukubli rito. Ang bawat tunog sa labas ng aking silid ay nagdudulot ng kaba. Habang umiihi ako, narinig ko ang mga yabag sa labas ng pinto. Tumigil ako sandali, nakikinig ng mabuti, pero wala na akong narinig na kasunod. Kailan pa ako naging ganito kaduwag? Tanong ko sa sarili, ngunit alam kong ang takot ko ay totoo at malalim. Matapos kong umihi, tinakpan ko ang baso at inilagay sa ilalim ng aking mesa. Bumalik ako sa aking kama, ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala. Alam kong kailangan kong harapin ang takot na ito, ngunit sa ngayon, hindi ko kayang labanan ang halimaw na bumabalot sa kadiliman. Inalala ko ang isang insidente ng sleep paralysis 4 na taon na ang nakalipas matapos ang aking pagtatapos sa high school. Nakaranas ako ng matinding depresyon noon at isang gabi, nagising ako ngunit hindi makagalaw. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang nilalang na nakatayo sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng matinding takot. "Sino ka?" tanong ko, ngunit walang lumabas na boses mula sa aking bibig. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit sa akin at naramdaman ko ang kanyang malamig na hininga sa aking mukha. Kinabukasan, nagising ako na pawis at hingal na hingal. Nakita ko ang bakas ng aking panaginip sa isang sira sa pader na parang ang aking bangungot ay nag-iwan ng bakas sa realidad. Mula noon, ang bawat gabi ay nagiging isang laban sa aking takot sa dilim at sa mga nilalang na nagkukubli rito. Sa ganap na 3:00 ng madaling araw, nagpasya akong maghintay para sa aking kasama sa kwarto na si Angelo na gabi kung umuwi mula sa trabaho. Ang bawat minuto ay tila isang oras at ang bawat tunog ay nagdudulot ng kaba. Naalala ko ang isang kwento na ikinuwento sa akin ni Glenda tungkol sa isang nakakakilabot na karanasan na may kinalaman sa kanyang anak at sa sementeryo ng Baguio. Ang kwentong iyon ay lalo pang nagpalala sa aking kaba. Paano kung totoo nga ang mga kwento ni Glenda? Tanong ko sa sarili habang pinipilit kong huwag isipin ang mga multo sa sementeryo. "Ramona, kailangan mong labanan ang takot na ito," bulong ko sa sarili. Sa wakas, sa ganap na 4:00 ng madaling araw, kumbinsido ako na mayroong kakilakilabot na nasa labas ng aking silid at posibleng nasa loob na rin kasama ko. Nagpasya akong hindi tumingin sa dilim, naniniwala na ang takot ay nagiging totoo lamang kung ito ay aking kinikilala. Ituon ko ang aking pansin sa aking computer screen. Iniiwasan ang mga hugis na gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Sinikap kong tanggihan ang realidad ng aking takot, ngunit alam kong kailangan kong harapin ito balang araw. Sa ngayon, ang dilim ay nananatiling isang halimaw na hindi ko kayang labanan, ngunit hindi ko rin kayang takasan. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan, ang takot ay mas malakas kapag hindi natin ito hinaharap. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Ramona. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat sa dilim at huwag kalimutang isara ang pinto ng inyong kwarto ng lihim.